Magandang araw mga kababayan. Ito sila ng hashtag #WalkWithLan. Breaking news ha, Mayor Baste Duterte, ang anak ni Digong, ay nagbigay ng matinding pahayag. Baste ang susunod na Digong. Shocking reveal ito ha. Hindi lang continuation ng legacy, kundi isang matapang na deklarasyon na ang tapang, disiplina at pagmamahal sa bayan ay patuloy sa dugo ng mga Dutertes. VP Sara Duterte at Digong mismo ang backbone. Sa unang ilang mga minuto pa lamang, clear na ang pamilya na nagbago sa Davao mula crime-ridden city patungo sa isa sa pinakamapayapa at progresibo sa Pilipinas. Handa na muling maglingkod. Like or comment, Duterte forever. Kung naniniwala ka sa legacy na ito, huwag mag-skip. Deep dive tayo sa facts. Mga kabataan at OFWs, let's be intellectual dito. Si former President Rodrigo Roa Duterte o Digong, matapos ang 22 years bilang mayor ng Davao, binago ang lungsod mula sa isang lugar na puno ng krimen, naging investor-friendly, peaceful at maayos. Fact, Davao under Duterte ay consistently nasa top safest cities. Si VP Sara bilang mayor din ng Davao, ipinagpatuloy niya ang sistema, education reforms, health services, at zero tolerance sa droga at krimen. Critical thinking tayo mga kababayan Habang ang iba ay puro salita, ang Dutertes ay puro aksyon. Baste, bilang bagong PDP laban president at Davao mayor, ang susunod na chapter, siya ang may youthful energy para sa inyo, mga kabataan. Habang iniisip nyo ito sa abroad, check nyo ang trending wireless earbuds sa Shopee o Lazada. Perfect para sa mahabang calls pa uwi at para pakinggan itong video na ito. Hindi para na hindi maistorbo. Critically speaking bakit may mga galit sa Dutertes? Kasi takot sila sa disiplina. Digong's war on drugs, controversial internationally. Pero locally binawasan ang krimen drastically. Data from his term, crime rates dropped significantly in Davao at national level mga kaibigan. Parang yung traffic sa EDSA, no? Maraming nagrereklamo pero walang solusyon. Duterte's solution-oriented. Bastes recent speeches sa rallies, even in The Hague, ipinapakita ang sacrifice ng pamilya. We are being targeted, sabi niya, pero hindi sila natitinag. Para naman po sa mga kabataan, imagine a leader na hindi snowflake, kundi fighter para sa inyo. Si Baste ang bridge young, energetic, pero may matandang karunungan mula kay Digong. Mga kabataan, stay sharp like Baste. Check Zalora for trending casual fashion, polo shirts, sneakers, at sa Lazada naman, men's grooming essentials like electric shavers para fresh sa bawat rally o work, mga kaibigan. Intellectual breakdown tayo. Davao under Duterte's mga kaibigan ay talagang punong-puno ng economic growth, infrastructure, peace and order. Tayo po ay mismo nakapunta dyan sa Davao. Sara as Vice President, focus on education at health kahit may political attacks. Basti naman, sworn in as a mayor, clear message sa criminals, wala kayong lugar sa Davao. Strong continuity. OFWs, alam nyo ito, kapag maayos ang Pilipinas, mas madali ang buhay nyo abroad kasi may maayos na uwian. Dutertes equals to stability. Para naman sa mga adventurous youth at OFW riders, Lazada ADV, motorcycle jackets at helmets, safe travels. At para sa pet lovers sa bahay, dog at cat grooming kits sa Shopee, electric clippers para organize din ang life like Duterte governance. Yung posisyon puro drama, impeachment threats kay Sara pero walang substance. Duterte's face ICC issues pero domestic support remains strong. Anong proof natin? Winning elections repeatedly in Davao. Public approval ni Digong stayed high throughout his term. Legacy of results over rhetoric. Baste as next Digong means youth empowerment, job opportunities, anti-corruption at strong Mindanao voice nationally. And para sa mga OFWs, better policies for your remittances at return. Engaging question tayo Ready ba kayo for a leader na hindi matatakot sa powerful interest? Walang iba kundi si Baste Duterte.
Habang nagplaplano para sa mas magandang Pilipinas, upgrade nyo ang home Shopee, Lazada, air fryers at kitchen essentials. Healthy cooking para sa pamilya. Bathroom upgrades din for that strong, clean Duterte vibe, no? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mga kaibigan, continue po with lahat naman ng dynasty sa politics, pero effective yung Duterte's, mga kaibigan. No? Tayo against tayo sa tawag doon sa political dynasties, no? Lalong-lalo diyan sa Ilocos Norte. Pero Duterte's okay naman, di ba? Last finds, mga kaibigan, sa Lora Fashion for Women, Men supporting the cause at Home Kitchen Tools, men grooming para always presentable like public servants. Okay, mga kabataan at OFWs, huwag nating laktawan ito. Ito ang pinaka-importanteng parte. Intellectually speaking, ano ba talaga ang ibig sabihin kapag sinabi ni Mayor Baste na Baste ang susunod na digong? Una, para sa mga kabataan, si Baste ay simbolo ng youthful leadership with iron discipline. Hindi siya yung tipong politician na puro selfies at empty promises. Sa Davao ngayon, Bando Baste, meron ng mga programs para sa skills training, sports development, at entrepreneurship para sa young people. Imagine, instead of brain drain, brain gain. Kayo na mga 18 to 35 years old, may leader na nakakaintindi sa inyo. Social media savvy, pero hindi weak sa principles. Habang ang iba ay busy sa TikTok dances, si Baste busy sa actual governance. Parang yung difference ng filtered photo at totoong achievement. Pangalawa, para naman po sa mga OFWs, alam kong marami sa inyo ang nanonood dito sa Middle East, Europe at Asia. Digong at Sarah's legacy gave you pride. During Digong's time, remittances were protected at may stronger voice ang Pilipinas internationally. Si VP Sara continues that with education focus para pag-uwi ninyo, mas maayos na sistema para sa inyong mga anak. Maraming nagsasabi na dynasty daw. Pero let's be honest, effective dynasty ba yon o proven track record? Sa Davao, 30 plus years of Dutertes at ang lungsod ay patuloy na umuunlad. Compare natin sa ibang lugar na palipat-lipat ng leader pero laging nasa baba. Results speak louder than noise, Baste promises continuity with fresh energy, stronger anti-corruption drive, better job creation, at Mindanao empowerment. Para sa inyo na nasa abroad, ibig sabihin nun, mas maraming opportunities, pag-uwi, mas ligtas na Pilipinas, at leader na hindi kayo kalilimutan. OFWs, habang nasa abroad kayo, stay connected at sharp. Check nyo sa Shopee at Lazada ang latest wireless earbuds at power banks. Perfect para sa mahabang video calls at podcast listening. At para sa inyo na laging nasa site, men's grooming essentials like electric shavers at beard trimmers para fresh kahit overtime. Mga adventurous kabataan at riders, Lazada, ADV, motorist gear, motorcycle jackets, helmets at gloves. Safe kayo sa biyahe. At sa mga may mga alagang aso at pusa sa Pilipinas, dog and cat grooming, kits electric clippers at premium shampoo sa Shopee, trending ngayon. Para naman sa mga nagplaplano magtayo ng bahay pag-uwi, sa Lora Fashion para sa whole family at home kitchen essentials like air fryers sa Lazada, healthy at mabilis na luto. Bathroom upgrades din para Duterte strong and clean ang feeling ng inyong future home. This okay mga kaibigan po talagang Baste is not just continuing the legacy, he's upgrading it for the next generation. Stronger economy, safer streets, at leader na may backbone. Comment down below. Ano ang inaasahan nyo kay Baste bilang susunod na digong? Tag your OFW friends. Sa madaling salita, mga kababayan, ang pahayag ni Mayor Baste ay hindi basta-basta. Ito ay isang matapang na deklarasyon na ang tapang, disiplina at pag-ibig sa bayan
ng Dutertes ay patuloy. Si VP Sara at Digong ang nagtayo ng foundation. Si Baste ang magdadala nito sa mas mataas na antas. Tandaan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisiking. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Like, subscribe, share at comment. Baste 2028. Kung ready kayo, God bless the Philippines. Duterte's forever. Mabuhay ang Pilipinas.